Yo, what's up guys? Tabla na ang serye sa Western Conference Finals after Game 4. 2-2 na ang Thunder versus Spurs. Matapos tambakan ng Spurs ang OKC 103-82. Pero alam nyo ba kung ano yung totoong pinag-uusapan ngayon sa NBA community? Hindi lang yung score kundi ang madamdaming eksena sa sideline kung saan halos maiyak na ang rookie ng Spurs na si Carter Bryant matapos itong sigawan at talakan ng kanilang head coach na si Mitch Johnson. Grabe ang pressure kapag rookie ka at sumasabak ka sa deep playoff run, lalo na sa Western Conference Finals. Ayun nga, may nangyari kay Carter Bryant itong Game 4. Nagkasunod-sunod kasi yung turnovers at bad fouls ng batang forward. Kaya naman, hindi nakapagpigil si Coach Mitch Johnson sa sideline. Sinigawan at talagang binalatan on live TV ang rookie habang nasa bench. Kitang-kita sa mukha ni Bryant sobrang emotional to, frustrated sa sarili at pigil na pigil ang luha dahil sa tindi ng pressure at pagkadismaya sa kanyang naging performance sa laro. Pero dito pumasok ang tunay na highlight ng gabi na nagpatunay kung bakit espesyal ang kupunang ito. Sa gitna ng iyak at lungkot ng rookie, ang franchise player na si Victor Wembanyama yung mismong lumapit para itayo yung moral ng kanyang kakampi na kahit 22 pa lang si Wemby is matured na at world class na yung leadership niya. So ayun yung inaasahan mo para sa isang franchise player. Kung hindi, marunong ka rin mag-alaga at mag-angat ng kanyang mga kampe kapag down na down ito. Kung titingnan natin, natural lang na higpitan at i-coach ng husto si Carter Bryant dahil kita naman yung kanyang potential bilang isang two-way asset para sa hinaharap ng Spurs. Ang katotohanan nga, nakakakuha siya ng solid playing time sa Western Conference Finals bilang isang rookie. Sapat na yun na patunay kung gaano kalaki yung tiwala sa kanya ng buong team. Buti na lang din at hindi siya tuloy yung ibinangko. Bahagyang dahil malaki naman yung lamang ng Spurs at bahagyang dahil gusto nilang matuto yung bata sa kanyang mga pagkakamali ng live sa loob ng court habang nandoon si Wemby para gabayan siya. Mula naman sa simula ng tip-off, talagang naging aggressor ang San Antonio sa harap ng kanilang home crowd para pigilan yung tangka ng Thunder na magkaroon ng 3-1 lead. Si Wembanyama mismo ang nagbukas ng scoring gamit yung kanyang swish na 3-pointer na sinundan agad ng malupit na block at shot home run. Assist na jumper kay Stephen Cassell at dalawang sunod na alley-oop dunks sa unang 5 minuto pa lang ng laro. Nag-resto agad si Wemby ng 7 points at 3 assists at tinapos ang first quarter na may 11 big points para idikta ang laro at pacing ng laban. Talagang rumispondi si Wemby ng gusto matapos ang medyo malamig niyang laro noong Game 2 at Game 3. Tinapos niya ang gabi na may game high 33 points, 8 rebounds, 5 assists, 3 blocks at 2 steals sa loob lang ng maikling minuto dahil hindi na siya pinaglaro sa huling 8 minutes ng fourth quarter kasi tambak na nga Kasama pa rito ang isang nakakatuwang half-court buzzer beater bago matapos ang second quarter na nag-angat sa bentahe ng Spurs sa 50-38 pagpasok ng halftime, dahilan para mabaliw ang buong arena sa hiyawan. Bukod sa opensa ni Wemby, ang naging susi talaga sa dominanteng panalo na ito is yung perimeter defense ng Spurs na pinangunahan ng rookie guard si Stephen Cassell. Bawing-bawi yung game niya. Halos lamunin sa depensa yung OKC kung saan nalimit nila si SGA sa 19 points lang Grabe yan. And 6 out of 15 shooting habang pinarasa pa nito yung 4 na turnovers. Ayon pa sa nagbabalik na star guard na si De'Aaron Fox, umabot sa 91% ng mga tira ng Thunder ang nagawang makontest ng kanilang depensa. Isang solidong recipe para selyuhan yung panalo. Sa panig naman ng OKC Thunder, ramdam na ramdam ang epekto ng injury sa kanilang rotation ngayong gabi. Malaking kawalan si Jalen Williams dahil sa kanyang left hamstring soreness, pati na rin ang backup guard na si AJ Mitchell na may right lower calf strain. Dahil dito, gumuho ang depth ng kanilang bench na karaniwan umaapaw sa production. Ang mga pambato nilang shooter tulad ni na Jared McCain ay nagtapos ng 1 out of 10 from the field at si Jalen Williams na may 1 out of 7 shooting ay tuluyang minalas, habang si Alex Caruso naman ay naitulak sa 0 points whole night. Isa pang napakalaking factor sa laro is yung stability na dinadala ni De'Aaron Fox sa backcourt ng Spurs matapos siyang hindi maglaro ng 2 games sa series dahil sa sprained right ankle. Though inamin ni Fox sa post-game interview na medyo masakit pa yung buko-buko kung sa atin, doon nag-ambag pa rin siya ng 12 points, 10 rebounds, and 5 assists nang walang kahit isang turnover.
Dahil sa kanyang pagbabalik, nabawasan yung ball handling duties ni Stephon Cassell at nalimitahan ng Spurs ang kanilang kabuuang turnovers sa 12 na lang, malayo sa nakaraang mga laro na naging reason para sa kanilang pagkatalo. So yun, tabla na nga ang series 2-2, and sino kaya ang makakakuha ng Game 5? Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye.